Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan na mag-champion ang Boston Celtics. Ang nakalagay nga sa kanilang mga picture and even t-shirts ay World Champions at hindi NBA Champions. Isa nga itong debate mga kaibigan na sa palagay ko nga ay common sense lang ang kailangan. Kung literal nga na National Basketball Association at hindi International Basketball Association ang pangalan ng NBA, national ibig sabihin ay sa loob ng Amerika na liga despite having foreigner players. Kung magkampiyon nga ang Team USA sa World Cup o kaya naman sa Olympics, dito nga ay pwede silang tawagin bilang World Champions. At dahil nga dito ay mukhang hindi natuwa ang EuroLeague Champions sa tinatawag na World Champions ang Boston Celtics. Ayon sa head coach ng Panathinaikos, kung gusto nga daw nila ng titulo na ito ay dapat silang talunin muna nito sa kanilang home court. Huling beses na nagkaroon ng NBA Champion vs EuroLeague Champion game ay taong 2010 na magkaharap ang Lakers si Kobe Bryant at Pau Gasol at FC Barcelona ni Juan Carlos Navarro at Ricky Rubio, kung saan nakuha nga ng Barcelona ang panalo. So magandang ideya nga ang best of 7 series sa pagitan ng NBA Champions at EuroLeague Champions. NBA rules sa home court ng Celtics at FIBA rules naman sa home court ng Panathinaikos. At best of 7 or best of 5 nga dapat upang convincing ang panalo. Dahil pag one game nga ay pwedeng swerte o malas lang ang panalo ng isang team. Subalit sa isang series nga ay may kita talaga kung sino ang totoong world champions. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay dapat na magkaroon din ng Champions League ang basketball kung saan magkakaharap ang lahat ng champions sa iba't ibang liga sa buong mundo? Habang magkakatapat naman sa isang friendly game ang dalawang player na nasa usapan ng best in the world, 2-time NBA MVP Giannis Antetokounmpo at 3-time NBA MVP Nikola Jokic sa friendly game ng bansang Serbia at ng Greece. Noong Olympic qualifiers nga ay pinauwi ni Giannis at ng Greece sila Luka Doncic at ang Slovenia. Hindi nga sila gaanong nagkaroon ng mga friendly games tulad ng ibang teams given na nahasa na nga ang kanilang team chemistry dahil sa Olympic qualifiers unlike other teams. Magaganap ang kanilang bakbakan sa home court ng Serbia sa July 23, 8 AM Philippine Time. Huling beses na nagkatapat ang dalawang team na ito ay noong World Cup qualifiers pa, kung saan nakuha nga ng Serbia ang overtime win sa score ng 97-92. Nanguna dyan ng 29 points, 8 rebounds and 6 assists ni Nikola Jokic, habang sa Greece naman ay kinapos ang 40 points, 8 rebounds, 5 assists and 2 steals si Giannis Antetokounmpo. So 3 days nga yan bago maganap ang opening ng 2024 Paris Olympics. Hopefully both teams ay matapos ang game na walang injury na natatamo. As much as possible ay gusto nga natin na pareho sila in full strength kapag sumabak na sila sa mga games sa talagang may bilang na. Ang Greece ay kapangkat nga ang Canada, Australia at Spain, habang ang Serbia naman ay kasama nila sa Group C ang Team USA, Puerto Rico at South Sudan. Again, dalawang team lamang ang aabante sa susunod na round. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?